May isang malaking tanong ngayon sa Golden State Warriors na maaaring mas mahalaga pa kaysa sa mismong pangalan ng player na kanilang gustong kunin. Handa na ba si Steve Kerr na baguhin ang nakasanayan niyang sistema? Dahil kung totoo ang mga bagong ulat, may isang guard na seryosong pinag-iinteresan ng Warriors at ang nakakagulat, hindi siya kilala bilang isang mahusay na 3-point shooter. Ang pangalan niya ay Brandon Williams. At kung sakaling tuluyang mapunta siya sa Golden State, maaaring magkaroon ng malaking pagbabago sa paraan ng paglalaro ng Warriors. Si Steve Kerr ay hindi na kailangang ipakilala. Isa siyang 4-time NBA champion at isa sa mga pinakarespetadong coaches sa kasaysayan ng liga. Sa ilalim niya, naging napaka-epektibo ng Warriors sa kanilang ball movement, spacing at 3-point shooting. Naging malaking bahagi ng sistemang iyon sina Stephen Curry, Draymond Green at Klay Thompson. Pero may isang kritisismo na matagal nang nakadikit kay Kerr. Kapag ang isang player ay hindi natural na nababagay sa kanyang system, hindi siya palaging madaling pagkasyahin sa rotation. At dito nagiging interesting ang pangalan ni Brandon Williams. Ayon sa mga ulat, interesado ang Warriors na makuha ang unrestricted free agent. Hindi pa ibig sabihin nito na siguradong pipirma siya sa Golden State. Pero sapat na ang interes para mapaisip ang maraming fans. Bakit isang guard na hindi reliable 3-point shooter ang gusto ng Warriors? Para maintindihan iyon, kailangan nating tingnan kung ano mismo ang kayang dalhin ni Williams. Noong 2025-2026 season, naglaro si Williams para sa Dallas Mavericks at nakakuha siya ng mas malaking pagkakataon. Sa 66 appearances, naglaro siya ng average na 22.2 minuto kada game. At sa limitadong playing time na yon, nakakuha siya ng 13 points, 3.9 assists, 2.9 rebounds at 0.9 steals bawat laro. Kung i-convert sa 36-minute production, mas lalong nagiging interesting ang numbers niya. Umaabot iyon sa humigit kumulang 21 points, mahigit 6 assists, halos 5 rebounds at higit 1 steal bawat game. Ibig sabihin, hindi lamang siya isang player na naghihintay sa corner para kumuha ng 3-point shot. May ibang bagay siyang kayang gawin. At iyon mismo ang maaaring kailangan ng Warriors. Dahil may isang malaking problema ang Golden State noong nakaraang season. Kulang sila sa mga player na kayang umatake sa depensa gamit ang dribble. Kapag si Stephen Curry ang may bola, halos automatic na nag-adjust ang buong depensa. Pero kapag hindi si Curry ang nagki-create, doon nagiging mas komplikado ang sitwasyon. Ayon sa statistics mula sa 2025-2026 season, nasa lower portion ng NBA ang Warriors pagdating sa drives at points na nagmumula sa drives. At dito pumapasok si Brandon Williams. Si Williams ay isang aggressive downhill scorer. Hindi siya natatakot umatake. Noong nakaraang season, nag-average siya ng 10.8 drives bawat laro at nakakuha ng 6.8 points mula sa drives. Kung ilalagay ang numbers na yon sa Warriors, magiging isa siya sa pinaka-aggressive na dribble attackers ng team. At isipin ninyo kung ano ang ibig sabihin nito. Kapag si Curry ang nasa court, kailangang bantayan siya ng depensa sa perimeter. Kapag naman nakakuha si Williams ng pagkakataong umatake sa lane, maaari niyang pilitin ang depensa na mag-collapse. At kapag nag-collapse ang depensa, doon maaaring magkaroon ng open shot para sa mga shooters ng Warriors. Kaya kahit hindi mahusay ang 3-point shooting ni Williams, may posibilidad na ang weakness niya ang hindi pinakamahalagang pagtuunan ng pansin. Dahil may skill set siyang wala sa ilang ibang guards ng Golden State, ang ability na gumawa ng sariling shot. At hindi lamang basta gumawa ng shot, may numbers na nagpapakitang napakahusay niya sa pag-atake malapit sa rim. Noong 2025-26, kabilang siya sa mga nangungunang players sa NBA pagdating sa rim shot creation. Mataas din ang kanyang efficiency sa pagtatapos ng plays malapit sa basket. At sa one-on-one situations, kabilang din siya sa mataas ang rating. Kaya ngayon, may dalawang magkaibang tanong. Una, makakatulong ba si Brandon Williams sa Warriors? At pangalawa, at marahil mas mahalaga, bibigyan ba siya ni Steve Kerr ng sapat na pagkakataon? Dahil iyon ang tunay na challenge. Hindi sapat na kunin lamang ng Warriors si Williams. Kailangan nilang gamitin siya sa paraang mapapakinabangan ang kanyang strengths nang hindi masyadong inilalantad ang kanyang weaknesses. At alam nating ang pinakamalaking problema niya ay ang shooting. Noong nakaraang season,
47.2% ang shooting niya mula sa field at 79.3% mula sa free throw line. Pero mula sa 3-point range, 28% lamang. At para sa Warriors, malaking bagay iyon. Dahil kapag nasa court si Curry, gusto mong palibutan siya ng mga player na kayang mag-shoot. Kapag may non-shooter na kasama niya, maaaring mas maging agresibo ang depensa sa pag-double o pag-help. Kaya magiging malaking test ito kay Steve Kerr. Kaya ba niyang gumawa ng bagong role para sa isang player na hindi perfect fit sa traditional Warriors system? May precedent na kung bakit dapat pag-isipan ito ng mabuti. Isa sa mga halimbawa ay si Jonathan Kuminga. May athleticism si Kuminga. May scoring ability. Kaya niyang umatake sa basket. Pero naging komplikado ang kanyang role sa sistema ni Kerr dahil sa kanyang shooting at fit sa overall offensive structure. At ngayon, posibleng magkaroon muli si Kerr ng isang katulad na challenge. Pero may malaking pagkakaiba. Si Williams ay point guard. Mas natural sa kanya ang paghawak ng bola at paggawa ng plays. May respectable assist to turnover ratio din siya, nasa 2.05. Ibig sabihin, hindi lamang siya basta-basta sumasalakay sa basket. May kakayahan din siyang gumawa para sa kanyang teammates. At maaaring iyon ang eksaktong kailangan ng Warriors. Dahil habang papalapit sa huling bahagi ng kanyang career si Jimmy Butler, kailangan ng Golden State ng ibang players na kayang gumawa ng offense. Lalo na kung hindi palaging available si Butler o hindi na niya kayang akuin ang parehong workload gaya noong mas bata pa siya. At syempre, hindi natin maaaring kalimutan si Stephen Curry. Kahit gaano pa kagaling si Curry, hindi pwedeng sa kanya lang nakasalalay ang shot creation ng buong team. Kailangan ng Warriors ng player na kapag nahirapan ng offense, kayang kumuha ng bola at sabihin, "Ako muna." At maaaring iyon ang dahilan kung bakit interesado sila kay Brandon Williams. Hindi dahil perfect shooter siya. Hindi dahil siya ang susunod na superstar. Kundi dahil may isang bagay siyang kayang ibigay na maaaring kulang sa Warriors. Pressure sa depensa. Pressure papunta sa rim. Sa huli, hindi lang ito tungkol kay Williams. Ito ay tungkol sa kung handa na ba ang Golden State Warriors na lumayo ng kaunti sa kanilang nakasanayang identity. Dahil minsan ang problema sa isang championship system ay hindi na ito gumagana. Ang problema ay maaaring masyado itong matagal na gumagana sa parehong paraan. At kung talagang gusto ng Warriors na bumalik sa tuktok, maaaring kailangan nilang magkaroon ng ibang klase ng weapon. Isang player na hindi kailangang tumira ng maraming 3-pointers. Isang player na kayang bumaba sa lane. Isang player na kayang gumawa ng sariling shot. At sa ngayon, si Brandon Williams ang isa sa mga pangalan na maaaring maging sagot. Pero ang pinakamalaking tanong ay mananatili. Handa ba si Steve Kerr na gumawa ng puwang para sa isang player na hindi perpektong tugma sa kanyang system? Dahil kung oo ang sagot, maaaring mas maging interesting ang Warriors kaysa sa inaasahan ng marami. At kung hindi, maaaring isa na naman itong talentong hindi lubusang magagamit sa Golden State. Kaya kung ikaw ang Warriors, pipirma ka ba kay Brandon Williams kahit 28% lamang ang 3-point shooting niya? O mas pipiliin mo pa rin ang isang guard na mas mahusay mag-shoot pero hindi kayang umatake sa basket ng ganito ka-agresibo? I-comment ninyo ang inyong sagot. At kung gusto ninyo ng mas marami pang NBA stories, rumors, at analysis na hindi lang basta nagbabasa ng headlines kundi tinitingnan kung ano talaga ang ibig sabihin ng mga galaw ng bawat team, siguraduhin nakasubscribe kayo.